TMI o too much information na nga ba ang mga detalyeng ipinopost sa mga social networking site? May mga pumupuna na po ngayon, pati mga kakauntit munting detalye, gaya ng kung ano kinain sa tanghalian, kahit pagpunta sa palikuran, ipinopost na. Ay, paalala po ng mga eksperto, may mga panuntunang dapat sundin sa mga social networking site. Kaya dapat think before you click. Nakatutok si Lala Roque. Ngayong usong-uso ang social media networks, mistulang bukas na libro na nga ang buhay ng mga netizen. Kahit ano na lang, walang keming pinopost mula sa kinain sa tanghalian, pati pagpunta sa palikuran o tweet laban sa walang malay na boss. Kahit ano, may masabi lang. Pero hindi lahat natutuwa sa ganitong gawain na kung tawagin ay oversharing o sobrang pagsasapubliko ng mga personal ng bagay. Wala, yung mga sobrang nagrarant sila. Nakakabisit yun OA. Yung tipong onting pagkakamali lang, lahat sasabihin. Ba't nila ginagawa yan? Parang di ko rin alam eh. Karaniwan, di na nagagamit ng mga kabataan yun sa sa magandang pagkakataon. Karaniwan, pantitrip na lang. Isa pa raw sa kinaiinisan, yung mga mahilig mag-like sa sarili nilang picture o status. Mistulang binubuhat daw kasi ang sariling bangko. Pero si Rafi, naniniwala raw sa kasabihang, like your own. Lalo na kapag ang mga in-upload niyang mga larawan ay kuha niya sa kanyang pamilya. Kung sino yung nagla-like tsaka nagpo-post, wag na nila pakialaman. Kasi buhay na ng tao yun. Kaya nga di nilagay ng Facebook na hindi mo pwedeng i-like yung pinost mo. Dahil ibig sabihin, pwede mo siyang i-like kahit ikaw yung nag-post. Yun ang gusto ko at masaya ako sa ginagawa ko. Ang iba naman sa sobrang gustong magpabida sa mga friends, tila sobra-sobra ng impormasyon ang naibibigay. Delikado ang TMI o too much information. Lalo't may posibilidad kang mabiktima ng identity theft o yung may pagkukunwaring ikaw para makapanloko. Para sa vlogger na si Tonyo Cruz, bagamat ang social media ay tungkol sa sharing o pagbibigay ng impormasyon, pero may limitasyon din ito. Kapag pinost ko ba to, magagalit yung nanay ko at tatay ko. Sobra na ba to? Okay lang ba to sa magiging anak ko o sa anak ko pag nakita nila tong pinopost ko? Siguro ganun. Ganyan yung pwedeng standard na tingnan. Dapat din daw maging patas at huwag magsisinungaling lalo na sa panahon ng kalamidad. Huwag mag-plagiarize ang hindi iyo, sabihin kung kanino nang galing. Kung binabayaran ka raw ng isang kumpanya para mag-post o mag-tweet tungkol sa isang produkto, ipaalam ito sa publiko. Dapat daw may pananagutan ka sa anumang pinopost mo sa iyong account at igalang ang privacy maging ng ibang tao. Maging maingat sa pagpo-post ng mga larawan lalo na kung hindi ito alam ng nasa litrato. Huwag din daw basta-basta mag-tag ng pictures kung walang permiso. Nagbigay man ng internet ng boses sa mga netizen. Dapat tandaan na ang kalayaan nagtatapos kung tinatapakan mo na ang karapatan ng iba. Kaya paalala nga ng GMA News and Public Affairs, think before you click. Lala Roque, nakatutok, 24 oras.